Bumalik sa kasalukuyan. Humiga si Andres, bumantong hininga. Pero sa susunod, kung may mangyari, pakisabi muna sa akin para makapaghanda ako. Naisip ni Elizabeth, may dalawang importanteng impormasyon ngayon. Una, ang salamin ng lalaking yon, Benjo, ay nakakadetect ng mahika, at maaaring gawa ito sa mga mata ng Red Devil ni Jim J. Pangalawa, ang mahika ng spellcaster, Ramon, ay iba sa Dark Association, ibig sabihin, may iba pang masasamang puwersa na kumikilos ng palihim. Pero okay lang, nasira na ni Emilia, possibly Elizabeth's other name, persona, ang headquarters ng Dark Association, wala na ang pinagmula ng gulo. Ang mga natitira ay parang adventure game na lang para kay Andres. Sabi ulit ni Andres, nakakatakot talaga yung dalawang magic bugs na yon. Buti na lang walang tumubong bug sa bakuran natin. Nga pala, Elizabeth, paano mo naramdaman na masama siya? Pwede mo ba akong turuan? Napaisip si Andres, ay, teka, siguro magic skill yun na kailangan ng magic power, di ba? Wala akong talent doon, paano ko matututunan? Naisip ni Elizabeth ang damit na gawa ni Andres, hindi matukoy ang kalidad, walang magic reflection kapag na-detect ng salamin. Kahit kasing lakas ko siya, hindi niya ito mapapansin sa normal na sitwasyon. Pero dahil suot ko ang damit na gawa niya, hindi na kailangang gawin yon. Ang magic reflection ay kayang ma-detect ang anumang masamang intensyon ng kalaban. Sa imahinasyon ni Elizabeth, inaamin ni Andres, mas magaling ka kaysa sa akin. Naiinis si Elizabeth, alam mo na pala, nagtatanong ka pa? Sinasamantala mo ba ako, Hari? Nag-imagine si Elizabeth na namumula sa galit, sa mubo ng chips. Wala akong pakialam sa'yo. Lumapit si Andres, naglalambing. Tsaka, ano nang gagawin ko ngayon? Talaga bang okay yung 1,000 sword swings kada araw? Kailangan kong matuto ng ilang sword techniques, di ba? Pero tinanggihan ako ng Holy Sword Association. Bakit hindi mo na lang ako turuan, Elizabeth? Sagot ni Elizabeth, hindi. Kailangan mong sundin ang kasunduan. Kailangan mong matupad ang mga kondisyon para mapamunuan mo ang mundo. Una, sa pamamagitan lang ng swordsmanship at magic, kung saan ka pinakamahina, mo mapapamunuan ang mundo. Pangalawa, maliban sa damit, hindi ka pwedeng magdala ng kahit anong gawa mo. Pangatlo, sasamahan kitang lumabas at gagabayan kita kung paano mamuno sa mundo, pero hindi kita tuturuan ng anumang magic o sword skills. Naguluhan si Andres, ha? Kailan pa tayo nagkaroon ng ganyang kasunduan? Ngumunguya si Elizabeth, kalmado. Ngayon lang, nagulat si Andres, ha? O kaya tanungin ko si boss. Kahit nag-poker na siya, baka may turo niya pa rin yung swordsmanship na natutunan niya dati. Biglang nag-transform si Alpha, ang banal na espada, nagulat si Andres. Sabi ni Alpha na may mapang asar na mukha, mas mabuting sumuko ka na. Wala akong nararamdamang purong swordsmanship mula sa kanila. Wala silang maituturo sa'yo. Tanong ni Andres, purong swordsmanship? Paliwanag ni Alpha, pagkatapos tanggalin ang mahika sa mga techniques nila, wala nang epekto ang mga yun. Huwag mo nang isipin. Kung may mahika, sino pa ang mag-aaral ng purong swordsmanship para palakasin ang katawan? Nag-isip si Andres, Alpha, may punto ka. Sa mundong ito ng mahika, para lumaban, kailangang gumamit ng mga magic sword techniques na pinagsamang mahika at espada. Purong swordsmanship para palakasin ang katawan, Biglang tumayo si Andres, pumunta sa estante ng libro. Aha, meron na. Tumingin si Alpha, nga pala, ngayon lang ulit ako nakapasok sa bahay mo matagal-tagal na rin. Si Andres naman, may hinahanap. Naalala ko, nakuha ko to randomly mula sa system bilang regalo, tapos itinapon ko lang sa estante. Ito ba yon? Tumingin si Alpha sa loob ng bahay. Ano bang meron dito at kaya niyong magtagal buong araw nang ayaw lumabas para mamuno sa mundo? Kailangan kong ikutin to. Naglibot si Alpha. Isang ordinaryong microwave. Isang electric fan, ordinaryo. Isang vacuum cleaner na nagmomop din, ordinaryo, para kay Andres. Nakakita si Alpha ng mga kakaibang bagay na hindi niya alam, nainis. Ano ba tong mga to? Biglang pumasok si Alpha sa kusina, parang pumasok sa ibang mundo. Agad, sa isip niya, parang nahiwa siya ng kutsilyo. Isang salita lang ang naisip niya, patay. Kung hahakbang pa siya, tiyak na mamamatay siya. Natakot na siya ngayon. Akala mo banal na espada ka, ha? Ang tindi ng aura kaya hindi makahakbang si Alpha. Tumingin siya kay Andres, hindi ganyan ang killer intent niya. Tumingin kay Elizabeth, hindi rin.
Mas bayolente at nakakatakot dapat ang killer intent ng babaeng to. Tumingin siya sa lagayan ng mga kutsilyo sa kusina. Yun ba? Isang kutsilyo lang na ginawa ni Andres para sa pagluluto, kasama ng iba pang gamit niya, pero ganoon nakatindi ang aura? Nagtaka si Alpha. Kutsilyo lang sa kusina? Paano nangyari yun? Ako ang hari ng mga sandata, ang espadang si Alpha. Isang kutsilyo lang sa kusina, paano, pero masakit ang katotohanan. Nakita ni Alpha na natalo pa siya ng kutsilyo ni Andres, na-shock siya. Sa kabilang banda, nahanap na ni Andres ang hinahanap. Aha, nahanap ko na. Dahil sa sobrang shock, tumakbo si Alpha palabas, sumisigaw, ayoko nang manatili dito. Tiningnan ni Andres si Alpha na tumatakbo't sumisigaw, hindi maintindihan kung anong nangyari. Anong nangyari dun? Okay, kalimutan na yon. Sa wakas, nahanap ko na. Ang librong hinahanap ni Andres ay Tai Chi Sword, madaling matutunan at praktisin. May katamtamang ehersisyo, nakakagaling ng sakit, nagpapahaba ng buhay, nagpapanatili ng forma, pinipigilan ng osteoporosis at arthritis. Tuklasin natin ang mga misteryo ng kalikasan. Binuksan ni Andres ang libro. Dati akala niya walang kwenta kaya itinapon sa estante, hindi niya akalain magagamit pala ngayon. Makalipas ang ilang sandali, natapos basahin. May 13 na galaw ang Tai Chi Sword. Mukhang simple lang. Kayang matutunan ng mga matatanda. Totoong hindi kailangan ng mahika. Pero pwede kaya itong gamitin sa laban? Hawak ni Andres ang libro, iwinagayway kay Elizabeth. Oy, nakahanap ako ng sword manual. Elizabeth, pwede mo ba akong turuan? Humikab si Elizabeth, medyo inaantok ako pagkatapos kumain ng maraming chips. Humiga siya sa sofa, iwinasiwas ang kamay. Hindi, maglaro ka mag-isa. Gusto kong humiga sandali. Hindi natuwa si Andres. Sige, lalabas ako para hanapin si Alpha para magpraktis. Bulong ni Andres sa sarili, Elizabeth, tamad. Lumabas si Andres mag-isa sa bakuran para mag-ensayo ng espada. Si Elizabeth naman, nakahiga, pinapanood siya. Naisip niya, ngumiti. Ang swordsmanship, kung hindi pag-eensayuhang mabuti, matatagalan bago maging magaling. Hayaan mo muna siyang mag-explore mag-isa. Kapag nahirapan na siya at hindi na alam ang gagawin, saka ako lalabas bilang hari. Para ako ang mas lamang sa kanya. Lumabas si Andres sa bakuran, tinawag si Alpha para mag-ensayo. Alpha! Tawag siya ng tawag pero hindi sumasagot si Alpha. Tiningnan niya ang dating pinuputulan ng kahoy, nakita niyang naging espada na naman ito. Si Alpha mismo ang nagtulos doon, siguro dahil natalo siya ng kutsilyo kaya mas gusto niyang maging pangsaybat na lang. Haha! Kinuha ni Andres ang espada. Oy, kung hindi ka sasagot, ituturing kong oo ang sagot mo. Magsisimula na akong magpraktis. Inilapag ni Andres ang libro ng Tai Chi Sword, binuksan. Unang galaw, dragonfly taps the water. Kanan kamay hawak ang espada, nakaturo sa silangan. Kaliwang kamay, nakaturo sa kanluran. Itinaas ang kanang paa. Kasabay nito, 300 kilometro ang layo mula sa bahay ni Andres, nagaganap ang isang matinding labanan. Mga bakas ng espada ang samaire sa damuhan. Sa ilalim ng malalim na hukay na sinira ng laban, may isang dilaw na palaka na nakaupo, puno ng sugat. Ang palakang ito ay si Kapalaka, alagad ni Bantay, isang 3-star Demon King. Kahit sugatan, nagfo-form pa rin siya ng hand seals. Jin, Mo, Soy, Seal, An. Pagkatapos, ibinuka ang bibig, may lumabas na kulay rosas na usok. Acidic blood mist technique. Lumipad ang usok patungo sa kalaban sa harap niya. Pero madali itong tumagos. Ang kalaban ni Kapalaka, pamilyar? Si Dalisay pala. Handa nang umatake si Dalisay. Kailangan lang kitang patayin, at ang ibang halimaw ay susunod na lang. Shopang kick. Isang sipa na parang pumuputol ng kahoy. Diretso sa tiyan ni Kapalaka. Kitang-kita ang pag-urong ng tiyan niya. Tumalsik si Kapalaka ng 3 kilometro dahil sa lakas ng sipa ni Dalisay. Hindi kaya alam ni Dalisay na alagad ni Bantay ang sinasaktan niya? Paano kaya kung malaman ni Bantay? Nabutas ang tiyan ni Kapalaka dahil sa sipa ni Dalisay. Humihingal na siya, malapit nang mamatay. Dahan-daang lumapit si Dalisay hawak ang palakol. Maraming high-level monsters ang nagbabantay sa'yo. Kaya pala nakapagtago ka ng malalim. Itinaas niya ang palakol, tatapusin na si Kapalaka. Pero simula ngayon, tapos na ang maliligayang araw mo. Diretso ang atake kay Kapalaka.
Ngunit, may lumitaw na barrier sa paligid ni Kapalaka, prinotektahan siya sa atake ni Dalisay. Sound-absorbing energy field. Nailigtas ng barrier si Kapalaka. Alam niyo na kung sino ang susunod na lalabas, di ba? Sabi nga, pag nanakit ka ng aso, respetuhin mo ang amo. Kung sasaktan mo ang alagad ni Bantay, lagot ka. Tama nga, si Bantay. Nandoon pa rin ang doghouse sa ulo ni Kapalaka. Sabi ni Bantay, makatulog lang sandali, hindi na mapakali. Nakita ni Dalisay si Bantay na lumabas mula sa ulo ni Kapalaka, kinabahan. Andito na ang pasaway na leader. Parang walang pakialam si Bantay. Tumahol lang, tapos umupo, nagkamot ng paa. Nakita ni Kapalaka si Bantay, boss, kung kayo na po ang lalaban, aatras na muna ako. Naglaho si Kapalaka. Nahulog si Bantay sa lupa. Nakita ni Dalisay na aso lang si Bantay, minamaliit siya. Hoy, kung ayaw mong mamatay, umalis ka dyan. Ginamit ni Bantay ang system niya. Scanning. Access ang whitelist. Unknown. Danger level too high. Agad na pumasok si Bantay sa combat mode. Hindi pwedeng guluhin ang buhay ng master. Ayon sa pinakamataas na batas, sisimulan na kitang alisin. Defense level raised to 3. Naglunsad ng atake si Bantay. Eliminating target influence ng master's life. Millennium Missile Rain. Sunod-sunod na missiles ang pinakawalan patungo kay Dalisay. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa buong damuhan. Kasabay nito, sa bahay, sinisimulan ni Andres ang mga galaw sa Tai Chi sword. Pagkatapos ng matagal na ensayo, natapos din, basang-basa ng pawis. Medyo proud si Andres. Sa wakas, natutunan ko na lahat. Hindi naman pala mahirap. Hehe. Biglang nag-transform si Alpha mula sa espada pabalik sa anyong tao, nagulat si Andres. Nakita ni Andres na nagbago ulit si Alpha. Uy, bakit ka lumabas ulit? Biglang umupo si Alpha, pumikit, parang nag-a-absorb ng enerhiya. Pagkatapos, damilat. Phew, sa wakas, naka-recover na. Mukhang nasugatan siya ng mga gamit sa kusina kanina. Excited si Andres, sakto. Kung lumabas ka na, bigyan mo naman ako ng payo sa mga sword movements ko kanina. Nagtaka si Alpha, ha? Sword movements? Anong sword movements? Tinapat ni Andres ang ulo ni Alpha. Huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo, alam kong pampalakas lang ng katawan tong Tai Chi sword, hindi pang laban. Pero pagkatapos kong i-practice, ang sarap sa pakiramdam. Biglang naalala ni Alpha ang nangyari. Naalala ang mga gamit sa kusina ni Andres, natakot siya. Bakit ang daming nakakatakot na sandata doon? Bawat isa kayang supalan ako, ang dakilang si Alpha. Sa sobrang takot, niyakap ang ulo, tumakbo palabas, sumisigaw. Ayoko nang manatili dito. Nakakatakot dito. Woo. Tapos na. Kapag inamin ng sandata ang pagkatalo, mawawala ang spiritual power at babalik sa orihinal na anyo. Ang dakilang banal na espada na tulad ko, Wuhuhuhuho. Nawala ng spiritual power si Alpha, naging espada ulit, tumusok sa dating pinuputulan ng kahoy. Paano kaya kung i-reforge ni Andres ang espadang ito? Naalala ni Alpha ang nangyari, hindi makapaniwala. Walang magawa, nanginginig, lumuhad. Sumpa, ibig sabihin, nasupil ako kanina at bumalik sa dati kong anyo? Muntik nang mawala ang kaluluwa ko at maging ordinaryong sandata? Ako ang tuktok ng mga sandata, ang maalamat na banal na espada. Sumpa, ang reputasyon ko, lintik, kung hindi ako sinalo ni Andres at ginamit sa swordsmanship, baka naging kutsilyo na ako ngayon pagkatapos bumagsak ang spiritual power ko. Tinulungan niya akong buhayin muli, ang banal na espadang si Alpha. Tinulungan ako ng taong yun gamit ang isang swordsmanship na hindi ko maintindihan, tapos tinanong pa ako kung may maipapayo ako sa kanya. Si Andres naman, tinitingnan pa rin ang sword manual na parang exercise lang. Ang sarap talaga sa pakiramdam, nakaka-relax ng muscles at nerves, nakakapagpakalma ng isip. Hehe, ang imahe sa isip ni Alpha, bata, malalim ang tubig dito. Naiintindihan mo na ba kung bakit hindi kita hinahanap para labanan ng Demon Queen? Kumpara sa kung anong meron ako, basura lang ang banal na espadang tulad mo. Nag-imagine si Alpha, naupo, nawala ng pag-asa. Paumanhin, wala akong kwenta. Tiningnan siya ni Andres, hindi maintindihan. Niyakap ni Alpha ang ulo, sumigaw. Kung ganito lang din naman, ano pa ang silbi ng existence ko?